Hello mga kababayan. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-post kasi nagabantay ako ng mga interesting na mga topic. So ngayon mga kababayan, meron akong mga katanungan dito. Halimbawa, saan ba ang pag-asa ng bayan? Sa mga politiko, sa gobyerno, sa mamamayan? So, I think dapat ay mapag-isipan natin yan kung saan tayo aasa. Ngayon, ito ay mayroon akong mga opinion at ito ay mga nalalaman din natin. Kasi alam naman natin na maraming mga informasyon, maraming nagsasalita na ngayon. At ako'y natutuwa kasi unti-unti nang nagigising ang ating mga kapwa Pilipino. Marami na ang nagsasalita. Taong bayan na daw ang bahala maghusga sa mga pangyayari. Okay. Ito ay alam natin ngayon na matunog talaga ang sitwasyon ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Unang-una dito ay yung isa siyang narcotic at may mga prop sila na mga sinasabi. Kaya kayo na ang bahala maghusga dyan mga kababayan. Alam naman ninyo kayo ay mga matatalino naman. At alam ninyo kung ano ang inyong nakikita. Okay? Tanong ko nga pala, bakit tahimik ang mga mainstream media, yung kagaya ng ABS-CBN, TV5, GMA, dito sa aligasyon parte kay President Marcos. Wala tayong naririnig sa kanila na mayroon silang isinesiwalat, wala tayong naririnig. Tahimik sila. Kaya malaking tanong, big question sa ating mga mamamayan. Kasi normally ang mainstream media, yon ang ating number one na kinukuhaan ng source parte sa mga balita. Ano ang nangyayari sa bansa? Pero sa ngayon, ang aking opinion, observation, ay puro na lang lokal, mga walang katuturan ng mga balita. Para sa akin. Parte dito kay Maharlika, grabe ang kanyang mga pasabog sa mga aligasyon. Parang unbelievable. But naniniwala ako sa kanyang sinasabi. At marami din na mga analyst nga nagsabi na itong tao nga nagabigay ng informasyon kay Maharlika ay sinasabing very smart, matalino. Kasi sinasabi nila na nasa gobyerno daw nagatrabaho itong tao. Imagine, very dangerous, very delicate ang kanyang trabaho na maging spy. Grabe But maniniwala ako dyan na ang lahat ng mga ginapasabog ni Maharlika ay legit. Kagaya doon sa narcotic list na galing sa PDEA. Totoo yun. Kasi ngayon, ang mga tao na involved doon, napangalanan na rin yung iba. May mga artistang na involved. So, para sa akin, masasabi ko na si Maharlika ay isang Gabriela Silang. Mandirigma ng katotohanan. Mabuhay ka, Maharlika. Saludo ako sa iyo. Alam natin na si Maharlika ay well detailed sa mga information na isinisiwalat niya
Kasi kung hindi nga naman totoo yung mga sinisiwalat niya na yan, hindi na isugal ang kanyang pagkatao, ang kanyang profession, at hindi niya ipakita kung gaano niya kamahal ang bansa natin. Dahil mahal niya ang bansa natin, sinusugal niya ang kanyang security. Lumalaban siya. Ayan, mga kababayan. Siya ay hindi nakatira sa Pilipinas. Pero lumalaban siya. Bakit tayo na mga nandyan nakatira sa Pilipinas, hindi tayo lumaban? Dahil ba takot tayo? Dahil sa maraming mga focus-focus? May dahilan din at may rason din kayo kung bakit. Dahil, yan, totoo nga naman. Kasi saan ba tayo tatakbo para may magdepensa sa atin? Kasi ang tingin natin, wala na magdepensa sa atin. Ang mga senadors, ang mga tao na nasa Senado, mga tao na nasa Kongreso, hindi natin mapagkatiwalaan. Pagdating sa pera, ibenta nila ang kanilang kaluluwa. At alam naman natin na ang lahat nga nagangal-ngal dyan sa Senado at yung iba na nagangal-ngal din sa Kongreso, hindi ko nila lahat kasi mayroon namang matino. Ang haba ng mga buntot niyan. Kaya ngal-ngal sila ng ngal-ngal para na hindi ma-discovered ang kanilang buntot kung gaano kahaba. Lumalabas na sa kanilang mga laylayan ang kanilang mga buntot. Tingnan ninyo kung sino ang mahilig magputak-putak dyan. Sino ang magaling magputak-putak. Sino ang magaling maghanap ng mga kasalanan ng iba. Sino ang magaling maghanap ng aligasyon? Sino ang magaling na mag-create ng mga salita? Di ba yung mga may buntot dyan? Tingnan nyo si Risa Hontiveros. More than million pala ang kanyang niloko sa PhilHealth. Ging hati-hati lang pala nila yon. Tapos yung mga tao nga nag-benefits, yung mga tao nga nagbayad at dapat na mag-benefits ay hindi nakinabang. Hindi nga sila madala sa ospital, yung mga buntes hindi na ina-accept kasi hindi member ng PhilHealth. Hindi naka-registered sa PhilHealth kasi yung mga binayad nila ay pinaghati-hatian nila, naging bonus, Christmas bonus. So ngayon, lahat ng mga ginagawa nila ay pinapatong nila sa iba. Gusto nilang ipatong sa ulo ng ibang tao na hindi gumagawa kagaya nila. Malaking palaisipan kung bakit ganun ang ating mga government. Ang mga tao na nagtatrabaho sa mga ahensya, malaking palaisipan. Okay? Itong si Marcos, kawawa rin siya. Dahil ginigisa siya ng kanyang administrasyon sa sarili niyang mantika. Imagine, ang nagabigay ng informasyon na legit, authenticated, original doon kay Maharlika ay isa rin palang empleyado ng government. Iyon ang aking nalalaman at naririnig din sa mga iba nga nagreklamo din. Siyempre, gusto din nilang spread out yung mga balita para malalaman ng lahat.
Kagaya nga sa sinabi ko, unti-unti nang nagigising ang mga mamamayan. Naghahanap na sila ngayon, nagasalita na sila. Kaya agree ako sa kanila. Okay? Tingnan natin sa sinabi ni Senadora Amy Marcos. Marcos mismo ang sumisira sa kanyang sariling administration or government. Why? Bakit kaya nasabi yan ni Amy Marcos? Isa siyang Marcos. But, sa tingin ko lang, hindi naman siya agree sa ginagawa ng kapatid niya at ng hipag niya. Hindi siya agree sa administration na hindi loyal, hindi tapat sa bayan. Kaya ito na naman ang aking tanong. Ang gobyerno ba ay para sa mga Pilipino o bayan? Paano makaahon ang bayan? Paano makaahon ang mga mamamayan? Wala silang trabaho. Mahal ang mga bilihin. Sino ang aahon sa kanila? 'Di ba? Sa tingin ba natin makaahon ang bansa natin? Kung ganitong sitwasyon, walang trabaho ang mamamayan, dahil saan sila makaroon ng trabaho? Wala namang project ang government. Wala namang kapital na binibigay ang government. Mas prepared ng government o ng Pangulo o ng kanyang mga administrative na gamitin ang kaba ng bayan sa travel. Luxury na travel. Alright? Naalaala ba natin ang pangako ni Marcos noong siya ay kandidato pa lang? Sabi niya, ang pangarap ko ay ibangon ko o iahon ko ang bansang Pilipinas sa kahirapan. Nasaan ang pangako na yon? Napako? Alright. So ngayon mga kababayan, huwag na tayo magpabudol sa mga politiko. Unti-unti na tayong nagigising ngayon. At sa pagising natin, kailangan gising na gising. Kasi gising nga tayo, ay hindi pa tayo nakapaghilamos. Sa paano tayo masasabing gising? 'Di ba? Magising na tayo sa katotohanan. Magising na tayo na dapat ipaglaban natin ang ating sarili, lalo na yung bansa natin. Bakit? Porque ba presidente siya, senador siya, congressman siya, ano pa? Wala ba tayong karapatan na ipaglaban ang ating sarili? Magbaw na lang tayo. Yes na lang. Nako mga kababayan, iyan ay huwag na natin gawin. Dahil kung yes tayo, nagasisi tayo sa huli. At kahit anong sisi natin sa huli, walang magawa. Kasi nangyari na. 'Di ba? Alright. Ngayon, mga kababayan, kung matuloy man itong gera, sa tingin ninyo, sino ang kalaban? Of course, yung China. Paano? Bakit?
May kakayahan ba tayong lumaban sa China? Wala. Sino-sino ang magiging kawawa? Ang mamamayang Pilipinas. Ang buhay ng ating mga soldiers, military, iyon ang kawawa at sila ang magbuwis ng buhay para sa bayan, para sa bansa. Yung Pangulo, hindi magbuwis niya ng buhay niya para sa bansa. Siyempre, isi-save niya ang kanyang sarili. Hugas kamay, di ba? Matapang siya pero hindi siya ang binabala sa kanyon, kundi yung ating mga military, ang mga soldiers. Kaya isipin ninyo na mga military, na mga baguhan, na mga inappointed ni Marcos ngayon. Isipin ninyo ang pamilya nyo, ang future ng pamilya nyo. Pag magkaroon ng gera. Yes, mahal ninyo ang bansa natin. Kaya dependihan ninyo. Ba't sino naman ang kawawa? Pamilya ninyo. Pag nawala kayo, gapang ang pamilya ninyo. Hindi yan susuportahan ng presidente. Hindi niya igagapang ang buhay ng pamilya niyong iniwan. Kaya mag-isip-isip kayo na mga new generation na mga nasa military. Ginagamit lang kayo. Gagamitin lang kayo ng ating administrasyon para lumaban. Alright? Mga kababayan, alam nyo, yung mga sinasabi ng mga generals, military generals, armed forces of the Philippines, mga soldiers. Totoo ang sinasabi ng mga generals na mga retired, yung mga generals na pinatalsik ni Marcos, totoo yun. Kaya dapat kayo na mga bagong appointed, in-appoint kayo ng presidente, huwag kayong magpadala-dala sa mga utos na yan. Yes, Pangulo siya. Pero ang minamahal ninyo yung ating bansa. Pwede rin natin siya depensahan or ninyo. Pero kung maganda ang kanyang pamamalakad, marami kayong dapat alamin. Ang atin bang presidente may nagawa na ba sa bansa? May naipakita na ba sa bansa? Nagsasalita ba siya sa public na sinusundan niya ang kanyang salita? Wala siyang isang salita. Tama ang sinasabi ng mga itong natitirang mga newscaster na kung totoo nga naman na si Marcos ay isang, sabihin natin na yung words na ginagamit ni Maharlika ay polboronic. Kung talagang polboronic si Marcos, hindi siya fit na mag-remain as presidente ng bansa. Kawawa ang bansa natin. Yan ang sinasabi kong lubog. Ang bansa natin lubog na. Paano kaya yan maahon kung mayroon namang dumating na next president? Wala nang fund, ubos na ang kaban ng bayan. Alright? Natatawa lang ako. Pero deep inside, nakakalungkot na ganun na ang bagsak ng ating bansa. Maraming mga mamamayan
o mga kababayan nating lumalabas ng bansa, sakripisyo para sa pamilya. Dahil ang mga bilihin sa atin ay hindi makakaya nila. Paano na lang yung iba na walang abroad para makabili ng bigas? Alam naman natin na ang major na pagkain sa atin ay bigas. Okay? Alright. Malalaman at malalaman natin yan. Mag-research din kayo. Okay? Salamat sa suporta. Mahal natin ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ka, Pilipinas.